Siya raw ang may hawak ng susi sa mga sikreto kung paano ninakaw ang napakalaking mga pondo sa mga proyekto ng DPWH, si Undersecretary Catalina Cabral, na bago magpasko, nahulog di umano sa bangin. Kapag tumayo ka sa bahaging ito ng Cannon Road sa Benguet, maririnig mo ang ingay ng mga dumadaang sasakyan. Nakakakalma ang malamig na klima, pero tila hindi nito napatahimik ang isipan ng huling tumayo rito. Malamang ang mas nakita niya ang malalim na bangin. Ito kasi ang eksaktong pwesto kung saan pinaniniwala ang huling naglagi si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Siya umano ang babaeng walang malay na narecover sa tabing ilog sa baba ng Cannon Road sa Benguet. Gabi ng December 18, natagpuang wala ng buhay si Cabral sa malalim na bahagi ng bangin. Pero may iba nagdududa kung kay Cabral ba talaga ang nakitang katawan. Nangyari kasi ito habang siya ang itinuturing na key witness sa investigasyon ng mga di umano anomalya sa DPWH flood control projects. At siya ring may hawak ng mga dokumento na posibleng magsiwalat pa ng mga katiwalian sa DPWH at sa gobyerno. Kung saan lang po nakalugar yung proyekto. Ano ang mga sikreto tungkol sa mga anomalya sa DPWH? Ang di umano dinala niya sa hukay. Ang ilan sa mga lihim na ito sa gabing ito mabubunyag na. Para sagutin ang mga pagdududa kung kay Cabral ba talaga ang natagpuang bangkay, ang PNP naglabas ng mga litrato kabilang ang kuhang ito ng di umano labi ni Cabral na naka-fetal position. Sa retrieval video naman, makikita namang nakabalot na ng foil ang bangkay. Ang na-recover na mga labi, positibong kinilala ng driver ni Cabral na si Ricardo Hernandez. Pati na ng asawa at mga anak daw ni Cabral na agad pumunta ng Baguio. Para makatiyak, ipinag-utos ng DILG na agarang isailalim sa autopsy ang labi. Kami na yung anak ko, tsaka yung ako na mismo nagsasabi, asawa ko yan. Nanay nila yan. Ba't ano pa gusto nila i-prove? Kalaunan, pumayag din ang pamilya Cabral na gawin ang autopsy. At ayon sa medico-legal, lumalabas na ang sanhi ng pagkamatay ni Cabral, blunt traumatic injuries. Nagkaroon daw ng malubhang pinsala sa ulo, katawan at mga buto nito dahil sa pagbagsak. Ayon sa salaysay ng driver ni Cabral na si Hernandez sa mga pulis, galing daw sila noon ng kanyang amo sa Maynila at huminto sa Cannon Road para magpahinga. Sabi daw ni Madam na magamo na ako rito. Nagpaiwan. Oo, paiwan na siya doon. Sabi daw niya sa driver na dito muna ako. Nananghalian pa raw sa isang hotel sa Baguio ang dalawa bago muling nag-aya si Cabral na bumaba sa Cannon Road. Sa gitna ng investigasyon, hinalughog ng mga otoridad ang hotel room ni Cabral. Dito, may na-recover silang kutsilyo at gamot sa bag ni Cabral. Sa inilabas na resulta ng isinagawang laboratory test ng PNP, positibo raw si Cabral sa isang uri ng antidepressant drug. Makalipas ang ilang araw, nakuha ng PNP at ng NBI ang ilang CCTV footage mula sa hotel na tinuluyan ni Cabral at ng kanyang driver na si Hernandez. Alauna ng hapon, inihatid ni Hernandez si Cabral sa kwarto nito na nasa 4th floor. Pumasok na rin si Hernandez sa kanyang kwarto pagkatapos. 2:47 ng hapon, kumatok at saka pumasok si Cabral sa kwarto ng driver. At saka sila nahagip sa CCTV na magkasunod na lumabas. Sunod na nakuna ng pag-alis ng SUV sa vicinity ng hotel. Paniwala ng PNP sa Cannon Road na pumunta ang dalawa. Bagay na kinumpirma ni Hernandez sa kanyang affidavit.
Bumalik raw kasi sila sa parehong lugar sa may Cannon Road kung saan nagpahinga si Cabral nung umaga ding yon. Bumaba raw ito sa sasakyan at nagpaiwan. Pero nang balikan ng driver si Cabral, hindi na raw nito mahanap ang kanyang amo. Dito nila natagpuan si Ma'am Cabral na nakanto sa hindi ko siya napakaigaan. Mostly baka ito ang ginag sa kanya. Sa isa namang dashcam footage na may timestamp o oras na nakasulat na 15:25 o 3:25 ng hapon, nahagip din daw si Cabral na nakaupo sa baba sa pagitan ng dalawang concrete barriers. At ayon sa NBI, ito na ang huling pagkakataon na nakitang buhay si Cabral. Ayon sa PNP Forensic Group, katumbas daw ng 6 hanggang 9 na palapag ng gusali ang lalim ng bangin. Dagdag pa ng PNP, base sa isinagawa nilang 3D analysis ng bangin, kung tinulak ito, chances are lalayo pa siya doon. So makikita nyo dito na yung palm ng kamay niya ay may gasgas din po, no? Pati yung likod may gasgas din po. So ang laki po ng probabilidad na nagpadaos-dos po talaga siya. tumugma rin daw ang fingerprints na na-recover sa bangkay sa fingerprints ni Cabral na nasa record ng NBI. Si Maria Catalina Cathy Cabral, isang licensed civil engineer. Gumawa siya ng kasaysayan bilang kauna-unahang babaeng rank and file employee ng DPWH na naging undersecretary. Pero nasangkot siya sa isyu ng korupsyon sa flood control projects. Sa pagdinig ng Kongreso noong Setyembre, si Cabral ang nagkumpirma na nasa 51 billion ang infrastructure projects ang nakalaan para sa unang distrito ng Davao City. Ngunit nitong September 16, si Cabral biglang nag-resign sa pwesto. Noong December 11, inimbitahan siya ng ICI bilang resource person pero hindi siya dumalo sa pagdinig. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, naghahanda na raw si Cabral na magsagawa ng isang tell-all kaugnay ng kontrobersya sa flood control bago siya pumanaw. Sa pagkamatay niya, tanong tuloy ng ilan, kasama na rin bang nailibing ang kanyang mga nalalaman tungkol sa korupsyon sa DPWH at sa buong gobyerno? Siya yung nakakaalam ng lahat ng mga nangyari doon sa budget ng DPWH, di ba? So yung pagkamatay niya, ang implikasyon nun parang nawala yung susi. Maaring setback, pero marami namang ebidensya na. Samantala, noong December 21, inihayag ni Batangas Congressman Leandro Leviste na meron siyang hawak na mga dokumento na di umano ibinigay sa kanya ni Yusek Cabral. Koleksyon daw ito ng mga dokumento at impormasyon na hawak ni Cabral na naglalaman ng mga maanumalyang flood control projects at mga opisyal at kontratistang sangkot sa mga ito. Ito ngayon ang binansagang Cabral Files. Nagpaunlak si Congressman Leviste ng panayam. Ano ba yung mga nadiskubre mo? Nadiscover ko po na mahigit 700 billion pesos na National Expenditure Program ng DPWH ay may mga proponents pala sa halos lahat ng mga proyekto at naka-record po itong lahat sa DPWH. When you say proponent, may mga legislators who were pushing for these projects, tama? Hindi lang po congressman, senator, nabanggit din po ni Senator Lacson, meron at least 5 cabinet secretaries, pati po nabanggit ko mga pribadong individual na mga kontraktor. 700 billion pesos lahat itong mga proyektong ito. Opo, 401 billion po ay allocable ng mga district congressman. Tapos yung natitirang 320 billion, kasama po doon senator, party list, cabinet secretaries, maaaring mas mauunawaan kung bubuksan sana yung mga files na ito at maging subject ng investigasyon. Kasi pwedeng sabihin, no, di ba natural lang naman para sa mga nasa gobyerno na merong ganyang mga proyekto at mga pondong nakalaan. Sa nadiskubre mo, meron bang anomalya dito? Ang lumalabas po, yung contractor na ina-award ng project, siya din pala yung nag-submit pala ng listahan ng mga proyekto sa DPWH ayon sa file na ito. At may example akong nabanggit nung November pa, nung buhay pa si Yumaong Yusek Cabral, ng over 20 billion pesos of projects na may tag pangalang CENTI 20 na hindi naman nakalagay pangalan ng isang individual, pero nagkataon, halos lahat ng mga proyektong ito ay na-award sa mga kumpanyang konektado
kay Congressman Edwin Garjola na may distrito project din sa akin. Sa Batangas. Sinasabi ko po, opo, pinakamalaking proponent ng mga proyekto sa DPWH ngayon. So ibang klase. Dati, pag may lugar na nangangailangan ng tulay o kalsada, galing sa tao. And then isasabihin nila sa LGU, sa executive branch, and then saka palang hihingin yung pera from Congress. You're saying ngayon, ang sistema, contractor na mismo nagsasubmit ng proyekto na gagawin para sa bayan. Parang ganon. Ito po ay ibinunyag naman na din sa mga Senate Blue Ribbon Committee hearings na pag lumabas pa lang sa NEP, may advance na. Pero ang dinadagdag ko lang po ay may pruweba sa DPWH at kung bubuksan lang po ito, mas marami na pong mga malalaking isda, as they call it, ang mahuhuli. Si Congressman Leviste, anak ni Senator Loren Legarda, at ng negosyante at dati ring politiko na si Antonio Tony Leviste. Bago na halal na congressman ng 1st District ng Batangas nito lang nakaraang eleksyon sa Mayo, si Leviste kilala ring negosyante sa renewable energy katulad ng solar energy. Noong Agosto, isang district engineer ng DPWH ang inaresto dahil sa di umano pangka nitong panunuhol kay Leviste ng 3 million pesos para pigilan ang investigasyon ng mga di umano anomalya sa flood control projects sa distrito ni Leviste. Noong September 4, nakipagkita raw si Leviste kay Undersecretary Cabral para humingi ng district-level budget data at masilip ang di umano DPWH insertion records. Gagamitin daw ni Leviste ang mga impormasyong ito bilang ebidensya at reference sa trabaho niya sa Kongreso para matrace kung sino ang proponents o nagpasok ng mga DPWH projects sa budget, ma-validate ang district-level allocations at magsulong din ng investigasyon. Anong nabuong scheme na nakita mo? Yung allocable, bahala si Congressman. Yung outside allocable, hindi po base naman sa pangangailangan kung hindi sa kung ano yung pagkakitaan. Yung nakita ko sa asphalt overlay project sa aking distrito, mga 2 times overpriced. Yung streetlights naman po, 4 times overpriced. So kung ano yung mga hindi pinakakailangan pero kikita yung contractor at yung congressman or whoever, yun ang pinaprioritize nila? Opo. Pero may ilang pagdududa sa mga hawak ngayon ni Leviste na dokumento. Yung mga kumu-question sa authenticity ng mga dokumento na nakuha mo kay Yusek Cabral, na-verify mo ba yon? Unang-una po, yung argument na inauthentic is disproven by their own allegation na unauthorized kung nakuha yung file. Kasi kung sinasabi nila yun, ibig sabihin talagang nanggaling sa kanila yung ipinapakita kong file. May kopya din ng file na ito na nagmula din sa DPWH at mismong nasa PCIJ ang mga files na ito na in-upload noong November pa. Yun po ay patunay na dumaan na rin po sa fact-checking ng ibang mga outlets ang file na ito. Can we talk about Yusek Cabral? Kasi nung lumabas tong listahan mo, may mga staff yata siya na nagsabi na you forcibly took those documents from her. As a result, nagka-paper cut daw siya. Ito. Wala po akong inagaw na dokumento kay Yusek Cabral. I vehemently deny yung mga allegations and I'm thankful actually to GMA News for releasing the CCTV footage ng DPWH kung saan makikita naman natin na maayos kaming naglalakad ni Yusek Cabral. Hawak ko yung dokumento, pinag-uusapan namin sa hallway ng DPWH. Yun bang day na yun na nasa CCTV, September Opo, 4? Yun po yung alleged That's time the nila. time that you got the documents from her? Opo. When I was there po, Sec Vince and Yusek Cabral spoke on the phone, on speakerphone, at sinabi po ni Sec Vince na pwede niyang ibigay lahat ng mga meron siya sa akin in the interest of transparency. At sinabi ko din po kay Sec Vince, maganda kung isa sa publiko din ito. Kaya po ako naaawa din kay Sec Vince kasi naniniwala po ako na personally gusto niya reforma sa DPWH. Pero marami pong mga taong kumausap sa akin at I would imagine kay Sec Vince din na wag isa publiko ang mga files na ito. The fact na hindi natin ipinapaalam makes me suspect nga na if you dig deeper into all of these district projects, may mas
marami tayong mga makikitang mga anomalya. Ayon sa inilabas na ulat ng PCIJ o ng Philippine Center for Investigative Journalism, ibinunyag ang tinatawag na allocables o yung mga pondong inilalagay sa national budget na kontrolado ng ilang mambabatas at ginagamit upang magpasok di umano ng mga proyekto sa DPWH. Malinaw na patronage politics. Nung nagpahayag ako 2 Sundays ago na meron ako ito at ilalabas ko kung may pahintulot ni Sec Vince, I think 5 days later lang siya sumagot na hindi naman niya pinahintulutan na mabigay ito sa akin. Siguro kaya matagal na sumagot ang DPWH nowadays is because kailangan pa nilang pag-aralan paano sagutin, bakit hindi inilalabas ang listahang ito. Sa mga naging pahayag ni Leviste, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na hindi pa niya personal na nakikita o na-authenticate ang sinasabing Cabral files o mga dokumento na hawak ni Leviste. Kaya hindi pa niya mapapatunayan kung totoo o hindi ang mga ito. Legislative district breakdown? Absolutely. Pero yung pagnakaw niya ng files sa computer, walang imprimatur yan. Yung nakipag-agawan siya ng papel kay Cabral, walang imprimatur yan. Basta, walang imprimatur. Kahit naman sino sa listahan, ayaw nilang lobas ng listahan kasi kung okay sa kanilang lobas, dapat kusa nilang inilabas ang mga projects nila. Hindi lang po yung mga lagpas 10 billion, pati yung mga 1 billion ayaw din nilang lobas yung listahan. Ganon? Opo. Kaya po, napakahirap po ito para sa akin at sa aking pamilya kasi halos lahat po ng mga kaibigan po ng aking ina, ayaw nilang ilabas ko ang listang ito. Are you okay to go on? Mhm. What has this gotten you into? Nasa level na ba ng death threats to? Well, marami lang pong nagpe-pressure through my mom kasi hindi naman nila ako direktang tinatawagan para hindi ko papangalanan sila na huwag ilabas at kung ano-ano na lang ang sinasabing mangyayari sa akin kung ilalabas ang listang ito. At lalo nga pong nalulungkot ako na wala naman po akong personal na interest sa paglabas nito. At in fact, malaki na nga po ang sakripisyo ko at pati mga ibang nagsasalita sa inyong show tungkol sa pagbunyag ng mga practice na ito. Isa pa sa mga ibinulgar ni Leviste na meron palang Christmas bonus ang mga congressmen bago nag-recess ang Kongreso mula 1.5 to 2 million pesos. Sa kabuuan, kung lahat ng mahigit 300 na mga congressmen, pati na party list representatives ay nakakuha nito, hindi bababa ng 600 million pesos lahat. Bagay na sinuportahan ni Congressman Tiangco. So hindi po bago to. So yan po ay 3 beses. Sa undas na yon, sa break na yon, bibigyan ka ng MOOE para sa iyong district. Ang pangalawang bigay niyan is Christmas break. Yung pangatlong bigay niyan is bago mag-Easter, bago mag-Holy Week. It's not a Christmas bonus. It is an additional funding for your Christmas requirements in your district. Kung meron daw maaaring madiskubre pa sa Cabral files, ito'y kung gaano kalaki ang pondo ng gobyerno na para bang pinaghahati-hatian lang ng mga opisyal. Mapapatanong ka rin daw kung paano at kung tama ba ang pagkakagastos sa napakalaking pondo na para bang sa gobyerno pala bumabaha ang pera na isang napakalaking kabalintunaan sa isang bansang marami ang naghihikahos. Nalulula ako sa mga amounts ha. Kulang pa yung milyones. Kailangan merong minimum na 1 billion per district. Ako po ay may first-hand experience, inalok ako ng karagdagang pondo para sa aking distrito ng isa sa mga kababayan ko. Saan nang galing itong mga pondong to? Ang hirap-hirap ng Pilipinas. Ang daming nagugutom, ang daming may sakit, hindi makabayad sa ospital for a few thousand pesos. Ang national budget natin ay 6.7 trillion na. Yes. Ang government revenues natin ay 5 trillion. Ibig sabihin ng ating deficit ay 1.7 trillion galing sa utang. Yung napansin ko po, ma'am, ayaw ng mga gumagawa ng budget na ibaba ang spending ng gobyerno. Sinasagad talaga ang maximum na tinatawagang fiscal space para itodo po ang government spending. Kaya nung tinanggal ang 255 billion pesos of flood control projects, imbes na bawasan na lang natin ang ating inuutang, nilipat naman po sa ibang klaseng mga forms of pork barrel. Sa laki ng nilulustay o ninanakaw na pondo, hindi talaga mahirap na ang Pilipinas. Opo. Ayon din kay Congressman Leviste, ang MOOE
o maintenance and other operating expenses ng mga kongresista, sa 2026 budget, biglang pinalobo mula 10 billion pesos hanggang 27.7 billion pesos. Ang MOOE, pondo para sa pagpapatakbo ng opisina ng mga mambabatas. Nakukuha nila ang mga ito na hindi nila kailangang agad i-liquidate o patunayang legal ang paggastos sa pamamagitan ng mga resibo bilang patunay. So the whole MOE, ma'am, is Yeah. 18.58 billion for 2026. So there's this 1858 divided by 318 congressmen is around 58 million pesos per congressman. For 1 year yun, 58 Opo. million per ang congressman per year. Bawat congressman po may entitlement na 1 million pesos MOOE per month, more or less. Yes. Tapos, nung Oktubre, may 1.5 million pesos that was given after the vote on the budget. Tapos may 2 million pesos sa December. Ang lumalabas po, mga 20 million pesos ang nakukuha ng isang congressman. Kasama po ang kanyang sweldo taon-taon. Pero walang breakdown. Ako po ay humingi sa House Committee on Accounts ng breakdown ng MOOE use na ito at may mga tumawag nga na huwag ko nang tanungin. Kung magkano yung nagagastos nila buwan-buwan Opo. out of the taxpayers' money. Na hindi pinapaliwanagan tulad ng budget ng ibang mga ahensya at malaking porsyento nga din ay walang resibo. Ang sarap ng buhay ng mga congressmen, ha? Tsaka mga senator, ha? May AIX, TUPAD, MAIP, Oo, meron pa silang... EAFF, Yeah. LGSF, Farm to Market Road, DepEd Classroom, lahat-lahat ng klaseng mga All of this ayuda na incentives pang patronage. Hindi ini-encourage na magkaroon ng diskurso sa Kongreso. Pinapatahimik na lang yung mga maiingay sa pag-alok ng mga insentibo. Kaya ako po dinesisyon na hayaan ng iba na magsalita tungkol sa Cabral Files. Yung importante sa akin, ma'am, ay malaman ng publiko ang katotohanan. Kasi ayoko na pinalalabas na successful na tayo sa ating anti-corruption investigation dahil may iilang mga contractor na nahuli. Kasi 100 times more pa ang mga hindi pa nahuli. Tinatawag ngayon na Cabral Files, pwede ngang maging susi para lalong mabuksan ang matagal nang pinaghihinalaang mga anomalya o kurakot sa gobyerno. Pero ang mga dokumento, walang saysay kung mananatili lang sa kamay ng iilan at kung sila ba'y mapagkakatiwalaan at hindi lang ang mga ito ginagamit para sa sariling interes. Ang kailangan ngayon ng bayan, linaw, pagbubukas, pananagutan, transparency, accountability. Dahil ang paggastos sa pera ng bayan, hindi pwedeng maging lihim at ang katotohanan at katarungan hindi dapat nadadala sa bangin. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.